Humataw na naman sa lungsod ng Parañaque ang mga serbisyo ni Mayor June Bernabe. Andito po ang kanilang mga aksyon at programa sa Hataw Pa, Parañaque. Good evening kay Rose Sulangon at sa mga tagapanood niya ng Gabay at Aksyon. Ito po si Mayor Florencio Bernabe ng lungsod ng Parañaque. Nalo po ay Health Department. Sila po ang champion ng Mayor Bernabe Basketball League. Premyo ay trophy at 15,000 pesos. Sumigunda po ay ang Police Department with a price of 1 trophy and 5,000 pesos. Nag-enjoy yung mga empleyado. Maganda, tumaas yung moral. Mga babae naman nagre-request na kung pwede daw ay volleyball. Possibly magkaroon ng bowling tournament. Natapos na ho ang ating Mayor Bernabe's Basketball League na interdepartment. Ang ating pong nag-champion ng ating Health Department. Luckily, ang aming pong team came in second. Masaya naman ho lahat ng ating mga kasamahan dito po sa City Hall. Ito po ay kakaiba. Imbis na puro trabaho, meron din panahon na nakakapagsaya ho tayo, nakapagsama at bonding after ng trabaho. Kami po ay mabati sa ating mga kababayan ng Merry Christmas. Asahan niyo po ang aming pagbaba muli dyan sa inyong mga area dahil ito po isang programa ng ating butihing mayor kung saan ay 7 taon na po natin ginagawa at nagbibigay tayo ng mga pamaskong handog dun sa iba-ibang mga kababayan natin mula sa District 1 at saka sa District 2. Papasyalo kami dyan upang sa ganun ay mabigyan naman kayo ng konting kasiyahan at mabigyan kayo ng pamaskong handog. Sana maging masaganang Kapaskuhan at bagong 2012 sa bawat Pilipino. Hataw Pa, Parañaque. Pinagay po natin sa mga bata kasi we're celebrating Dental Week and tinuturuan po ng City Health Office through our dental supervisor sa mga bata yung tamang paggamit ng sipilyo at kung paano magsipilyo at binibigyan sila ng toothpaste. Binibigyan din sila ng tip kung paano nila alagaan yung kanilang mga ngipin. Kasi habang bata, importante yan. Yung World AIDS Day, sinelebrate din po natin dito sa lungsod ng Parañaque. Recipient ang Parañaque ng Adolescent Friendly Reproductive Health Services Award. Ang Department of Health, binigyan po tayo ng Gawad Kalinga Award. Binigay po yan sa Malacanang. Programa po namin dyan ay yung Baluti, batang laging umiiwas sa tiyak na impeksyon. Yung po mga teenage pregnancy, we guard against that. And also, we teach our teenagers through the teenagers that we have trained how to live a healthy lifestyle. Nakakuha po tayo ng award tungkol dyan. It's not really about just giving out condoms, but it's more of the prevention of disease, STD, HIV, and prevention of teenage pregnancy. Reproductive Health Services. Kami po may award nga, Adolescent Friendly Reproductive Health Services. Pero ang anggulo namin, hindi po just to prevent pregnancy. Ours is to prevent teenage pregnancy and to prevent the spread of STD. We're not for contraceptives per se, just to decrease population. Kaya naman, miskin ang mga pari po dito sa amin, tumutulong po sa amin sa programa na yan. Urban Mission Area Development Office, yun po ang katumbas ng Urban Poor Office. Kaalinsabay po rin yan, yung aming pong Local Housing Office. May Local Housing Board na kapartner. Very active po yung aming Socialized Housing Project. Pero din po kami procedure sa Local Housing Board na kung saan ay amin pong pinag-aaralan mabuti kung sakasakaling kailangan namin mag-demolish ng mga formal settlers. Kasama namin po yung mga taga-national government agencies like NHA, PCUP, yung pong Human Rights Commission, and of course our local agency like the City Government of Parañaque. So nag-uusap po kami mabuti bago namin i-demolish. We go through the steps until after we are able to follow those steps that we issue a certification that this certain group of informal settlers need to be demolished. Kung hindi po sila pumayag sa relocation site, doon na po rin kami ma-action para i-demolish na sila through administrative order. Yung iba po mga kababayan natin ay nailipat doon. Yung iba naman ayaw na, tumanggap ng pera, lumikas na po sila, and hopefully hindi sila lumipat sa mga creek dito sa Parañaque din. Sinabihan natin ng mga barangay captain to be more vigilant and to find out if they have new formal settlers. Para maging zero Islam dweller, hindi naman para ilipat lang sila o i-relocate sa labas ng Parañaque o tanggalan sila ng bahay. Meron din po tayong relocation center, socialized housing, katulad po sa Manggahan, Kawayanan, Kawayanan sa Munwok, Libho, St. Jude sa Multinational. All in all, we have 32 villages in cooperation with Gawad Kalinga and Angkop. Sila po ang naghahanap ng materyales na idodonate sa mga tao sa binili namin lupa. Then we compute that in 25 years, they should only pay less than 1,000 pesos a month. And latest po namin, yung 4-hectare property, nakatulong naman namin dito yung Rotary District 3830 with Governor Sid Garcia. We are going to build 1,000 units for the riverbank dwellers. All in all, there are 2,500 families sa ikalilinis ng ilog. At syempre,
syempre yung sa kanilang kaligtasan. Same time, yung ilog po natin ay dinedredge natin tuloy-tuloy, and yung mga creek po natin ay atin pong tuloy-tuloy na hinuhukay, pinapaluwag at pinapalalim, at bumili pa nga ho tayo ng isang spider pa, mobile walking excavator, para po mas marami tayong creek na mahukay. In the very near future, huhukayin na ho namin yung property ni Manny Villar para po madiretso namin yung creek at mabilis pong lumabas yung tubig sa bandang SM Sukat para po maiwasan yung pagbabaha. And also, the DPWH, may sarili nila rin silang plano na dagdagan yung exit egress ng tubig doon po sa C5. Tutulong kami on our own. Yung aming initiative na hukayin yung creek na padiretso. Meron pa ho kaming Creek Preservation and Restoration Committee. Naghahanap po kami ng mga taong nagtambak ng creek na nawala yung creek at tinayuan nila ng bahay, o kaya inusog nila yung kanilang lupa kaya sumikip yung creek, at yan po ay isa sa mga malalaking dahilan kung bakit ho binabaha na ho ang Parañaque. Ongoing ho at marami po kaming alam. Nagkaroon po ng napakaraming complaint na inaabot daw sila ng 1.5 oras bago ho sila makalabas na Bikutan exit. Nakikita ko po sa Facebook yung kanilang reklamo. So I called for a summit. Tinawag ko po yung presidente po ng SOMCO, Southern Luzon Management Company, yung mamanage ng SLEX. Yung SM Bikutan Management, yung pong PNP Traffic Department Head namin, yung amin pong Traffic Management Office, si Barangay Captain Jun Birata, at saka ako po. Luckily, maganda yun naman ang ginawa ni Barangay Captain Jun Birata. Handang-handa na po siya sa mga data. Una-una po ay magdagdag ng traffic enforcer, yung pong mga vendors, kinlir po namin, yung mga nagte-terminal na jeepney at saka tricycle sa kalsada, pinapasok po namin dun sa likod ng SM. Yung pong suspension ng color coding or number coding ay amin pong lift. Ibig sabihin, ibinalik namin yung number coding sa Bikutan area. May resolution kami niyan. Pinapatupad din po namin na yung mga trucks dumadaan po dyan, pinayu-U-turn namin. After Christmas, titikita na namin sila. May notice na ho, meron na tayong grace period, panahon para sabihan sila na inform yung mga tao. Na-ease yung traffic. 8:30, 8:45, wala ng traffic na umaga. Pati Taguig. Nakiusap kami sa Taguig kasi may portion ng Taguig dun na makiisa sila. Well, dahil po Pasko na, naghahanda na po kami ng amin pong pamaskong handog sa mga kababayan natin na mga mahihirap. Marami po kami naging problema ng distribution dati. Ngayon, nakita ko namin at ginagandahan namin yung distribution namin para mas malawak, para mas marami yung makinabang at mabawasan po yung dumudoble. Tuloy-tuloy naman po yung ating serbisyo. Inaasahan po namin pagdagsa ng mga magbabayad ng buwis itong end of the year and early part of January. Nandyan po yung aming one-stop shop. Taxpayers, we want you to avail of the 20% discount on the real property taxes if you pay on or before December 15. Meron kayong 5 days para mag-take advantage. We're open on December 10, Sabado. You get a 20% discount on the old rate. Implemented na yung imbis na 20%, 10%. Salamat kay Rose Sulangon sa kanyang walang sawang i-interview sa inyong lingkod tungkol po sa anong mga nangyayari dito po sa lungsod ng Parañaque. Masa po kayo na tuloy-tuloy po kami sa aming pagtatrabaho ng hands-on. Sa dami po ng tao, sa medyo hirap na panahon sa pagbabayad ng buwis, medyo naghahabol po tayo. Rest assured na we're trying to keep up as much as possible to get closer to the livability of the city of Parañaque. Ito po si Mayor Florencio Bernabe ng lungsod ng Parañaque. Sabi po uli ng Hataw pa Parañaque.